Ako si Maricel. Buntis ako nun sa pangalawang ko anak na mangyari ang isang kababalaghan na hindi ko malilimutan. Gwardiya ang asawa ko noon, kaya minsan, naiiwanan kami ng anak ko, ang panganay na si Buboy, lalo na pag panggabi ang duty niya. Agad naman bumili ang asawa ko ng aso para daw kahit wala siya ay may magbabantay sa amin ni Buboy. Alis na ako, Maricel. Huwag mo kalimutan isarang mga bintana at pinto, ha? Huwag ka mag-alalahan habang wala ka dito. Ako munang bahala sa bahay at sa anak natin. Buboy, magpakabait, ha? Para may pasalubong si Papa pag-uwi. Opo, Papa. Bantay, ikaw muna bahala sa mag-iina ko, ha? Bantayan mo sila. Sa unang araw pa lang ay naging maamo agad si Bantay kay Buboy. Araw-araw sila naglalaro sa likod ng bahay namin. Takot matulog si Buboy mag-isa sa kwarto niya. Kaya tumatabi siya sa akin matulog. Pero dahil buntis ako noon at makulit siya matulog, sa lapag na lang muna siya para maiwasan na din masipa ang tiyan ko. Pero habang nasa kalagitnaan ng aking pagtulog, bigla akong nagising dahil may narinig akong kaluskos mula sa bubong na parang may naglalakad na malaking tao. Pagbangon ko ay isang pusa agad ang nakita ko dun sa bintana. Ang talas ng tingin niya sa akin, ang mga mata niya ay kakaiba na wari sa sulyap lang ay bigla niya ako susunggabin. Naalala ko tuloy ang kwento ng aking lola. Alam mo ba, Maricel, nung pinagbubuntis kong iyong ama, may umaligid na aswang sa aming tahanan. Nagpapanggap ito na pusa. Mabuti na nga lang at nandun ang asawa kong si Julio. Julio, natatakot ako. Mukhang nandyan na naman yung aswang sa bubong natin. Huwag ka matakot, Amanda, hanggat nandito ako. Walang pwedeng manakit sa iyo at sa ating anak. Hoy, aswang, ako ang harapin mo, huwag ang aking mag-ina. Akala mo ba natatakot ako sa iyo? Halika dito at bumaba ka para makita mo kung ano ang hinahanap mo. Sa tapang ng lolo mo ay napalis niya ito. Lumipad sa malayo at wala nun na hindi na siya bumalik. Ang mga aswang daw ay kaya magpalit-palit ng anyo, tulad ng baboy, paniki o pusa. Ginagawa daw nila ito para hindi sila mapansin ng mga tao at makalapit sila sa mga biktima. Kinabukasan, agad ko naman ito sinabi sa asawa ko at napagdesisyonan niyang ipasok na lang sa loob ng bahay si Bantay para mas mabantayan niya kami ng mag-iina. Tuwang-tuwa naman ang anak namin si Buboy dahil makakasama niya na si Bantay sa loob ng bahay. Pero nung gabi, mali pala ang inaakala ko. Dahil ang akala ko, pag nasa loob na si Bantay, ay hindi na babalik ang pusang itim.
Pero nandyan pa at parang naging matapang palalo. Parang gusto niya wasakin ang bintana ng kwarto para makapasok. Galit na galit ito, ang mga balahibo niya ay nagtataasan. Ayaw ko naman magising si Buboy at matakot kaya tinulugan ko na lang ito at di na lang pinansin ng pusa. Pero di pa man tuluyan nakakapikit ang aking mga mata. Bigla na lang sumigaw si Buboy. Ah! Bakit, Buboy? Anong nangyari? Si Bantay nakatayo sa harap namin na parang hinihingal. Maya-maya pa ay laking gulat ko, bigla na lamang ito nagbago ng anyo. Sa wakas, kay tagal kong hinintay ang pagkakataon na to. At ngayon, matitikman ko na ang iyong anak sa iyong sinapupunan. Maawa ka sa amin ng mga anak ko. Pasensya na kung kayo ang sunod kong mabibiktima. Ano yun? Ikaw? Pero nagulat ako nang bigla na lang dumating ang pusang itim. Ang mata ko! At hindi nag-aksaya ng pagkakataon ang pusang itim. Sinugod niya agad ito at sinunggaban at tinulak niya ito palabas sa bintana. Dahil sa pangyayari na yun, ay hindi kami nakatulog ni Buboy. Dahil din sa takot na baka bumalik ang aswang, kaya inintay na lang namin ang pag-uwi ng kanyang ama. Kinaumagahan, pagdating ng kanyang ama, ay agad ko itong sinabi sa kanya. Kaya napagdesisyonan niyang umalis na kami doon at lumipat na lang muna sa bahay ng kanyang magulang. Gusto namin sana magpasalamat sa pusang itim kasi dahil sa kanya ay nailigtas kami mag-iina. Kung wala siya, baka kung ano nangyari sa aming masama. Pero hindi na bumalik ang pusang itim. Nalungkot ako at nag-alala dahil baka kung ano na nangyari sa kanya, binuwis niya ang buhay niya para sa amin. Ang inaakala naming masamang kilalang noon ay siya pala talaga ang totoong ang Bantay. Pare, maglaro tayo.